Hello po! Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much for dropping by dito sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Mama Mia and ako po ang tagapaghatid ninyo ng kwento halos almost everyday dito sa channel natin na nakakapag-inspire. Syempre may mga mapupulot na aral at syempre may mga mapupulot ding mga emosyon tulad ng kilig, pagkainis, galit at kung ano-ano pa. Kaya eto na. Huwag na po nating patagalin syempre. Pero bago ang lahat, mag-thank you muna tayo sa ating mga suki naman talaga na halos araw-araw nandito sa atin. Rose de los Santos, all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Rose. Hello din naman kay Showme9688. Shumi pala, hindi Showme. Diana Diaz, maraming salamat sa mga taga-Kalibo Aklan. Hello po sa inyo. Hi naman kay Baby Girl Len. Thank you so much. At naka-AirPods ka pa talaga. Social naman ang AirPods na nakikinig sa atin. Hi daw sa fiancé niya na natuto na rin makinig sa akin. Mel Manzanares of Cebu. Hi Mel. Hi din kay Jenny Aguilar. Maraming salamat po. Hello sa mga taga Riyadh and happy 6th wedding anniversary nilang dalawa ng mister niyang si Ryan Kenneth. Happy 6th wedding anniversary sa inyo. Julian Ramilo, maraming thank you sa pakikinig. Advance happy birthday nga pala kay user DT8VS. Birthday niya next Saturday, September 21. Happy birthday po sa iyo, madam. Mary Sanapan, happy birthday. Mama Mia, silingan raman guro ta. Baka nga kapitbahay lang tayo. Oo, Trinitas din ako. Phase 3. Grabe naman. Baka nakikita mo na ako naman. Pag nakita mo ako, wag kang mahiyang mamansin. Namamansin naman po ako. Pero lumapit lang po kayo dahil malabo po ang mata ng Mama Mia nyo, so hindi ko nakikilala yung mga tao kahit na nakikita ko na yung picture nyo dito. At mahina rin po talaga ako sa face recognition. Ganun. Jocelyn Palis, maraming salamat. Silent listener daw siya at nagmumukbang ng ating mga kwento. Thank you so much. Hi kay Ramona Gonzalez, maraming thank you din sa'yo. Mary Labong, ayan, maraming salamat. Meryl or Merly Labong, maraming salamat sa iyong pakikinig. Daniel Felipe, maraming salamat sa lahat po ng ating tagapakinig na lagi naman talaga tayong pinakikinggan. Rosana Crisostomo, maraming salamat. Ayun, twice na raw ako napakinggan ng mister niya. Naman. Maraming salamat sa iyo, sir, sa pakikinig sa atin. At sa lahat po ng sa inyo na nag-e-invite pa talaga ng mga kasamahan para makinig. Gertrude Sigüenza, maraming salamat. Mark Salva, hello po. Hello din kay Ann Migs, Kawaii Jazz Channel, Christy Dimitrial, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Veron Amparo, thank you so much. Gimaras Girl, Glerem, maraming salamat Glerem sa pakikinig. Gerald Rebenito from Aklan, Joanna Marie, salamat po sa pakikinig. Rio Piano, Abigail Tenorio, na on vacation pa ngayon, sana all nakabakasyon. Sana naman isali mo naman kami dyan sa bakasyon mo. Anyways, wag na nating patagalin pa dahil alam kong excited na kayo for today's kwento. Alam nyo ba, ang kwento for today ay isa pong mga tipikal na nangyayari sa mga magkarelasyon naman talaga. Kayo po ba ay nasaktan na? Ano po bang ginawa niyo? Kayo po ba ay nagpaganda? At sa pagpapaganda niyo, may nahanap din ba kayong iba? Nako. Pakinggan natin ang kwento ni Jennifer dito lamang sa paborito niyong programa. Walang iba kundi ang Dear Mama Mia. Iba-iba ng kwento ang bawat tao. Iba't iba ng paraan kung paano lumaban. Iba't iba din ng paraan kung paano bumangon mula sa pagkakadapa at mula sa labis na sakit na pinagdaanan. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jennifer. Isa po sa mga libu-libong na-i-inspire ninyo sa bawat kwentong inyong inia-upload. Isa din po ako sa lagi talagang nakikinig. At syempre, laging nakaabang kung may bago ba kayong kwento
na inihahandog para sa aming lahat. Mama Mia, sisimulan ko ang kwento ko nung makilala ko po ang isang lalaking itago natin sa pangalang Felix. Si Felix, Mama Mia, ay nakilala ko nung ako ay nagkatrabaho na. Isa po kasi ako sa mga babaeng nakinig at sumunod sa kanilang mga magulang. Yun bang sinasabi ng iba na huwag ka munang magbo-boyfriend hanggat ikaw ay nag-aaral? Ang unahin mo muna ay pag-aaral mo, syempre oras sa pamilya mo at sa sarili mo. Yun po talaga ang pinagkakaabalahan ko nung kabataan ko. Ang totoo niyan ay lagi na po akong kinakantsawan ng aking mga kaibigan, pinsan at mga kaklase. Para raw akong manang na manang na. Bakit hindi ko raw subukan na mag-boyfriend nang sa ganon ay maintindihan ko naman ang kilig nila. Maintindihan ko naman kung bakit sila nagka-cutting class, kung bakit hindi sila nakagawa ng assignment dahil puyat sa pakikipag-date at pakikipagharutan sa kanilang mga nobyo. O kung bakit daw ako laging galit sa tuwing nalilate sila kapag may usapan kami, lalo na kapag gagawa ng project. Mama Mia, nung high school ako at college ay inuuna talaga ng mga kaibigan at mga kaklase ko ang pakikipag-date at pakikipagrelasyon. Bagay na lagi kong kinakainis, lalo na kung naaapektuhan maging ang grades ko. Naniwala kasi ako noon sa mga magulang ko na pasasaan ba ang pagbo-boyfriend kung tapos ka na sa pag-aaral mo. Katakot-takot din kasi talaga na chismis ang inabot ng isa kong pinsan. Noong first year college pa lamang siya ay natigil na siya sa pag-aaral dahil nabuntis ng kaniyang boyfriend. Ayoko pong danasin ng ganon. Nakita ko po kung gaano nahiya sa mga kapitbahay ang tsuhin at tiyahin ko nung nalaman ng mga ito na nabuntis ang anak ni na tita at tito. Ayoko pong iparanas yun sa aking mga magulang. Lalo na nakikita kong napakasipag ng mga magulang ko para lang matustusan ang pag-aaral naming magkakapatid. Hindi po kami mayaman. Pareho pong nagtatrabaho sa isang malaking pabrika ang aking mga magulang. Hindi naman po magaganda ang kanilang posisyon doon. Mga factory worker lang po ang mga magulang ko kaya alam kong hirap na hirap talaga sila sa kanilang pagtatrabaho. Yun po ang dahilan, Mama Mia, kung bakit araw-araw akong may nararamdamang konsensya sa tuwing naiisip kong lumandi na. Sa tuwing nakikita ko ang mga pinsan at kaidaran ko na may mga boyfriend na at medyo naiinggit ako. Kapag malapit na ako mahulog sa tukso, ay lagi kong pinapaalahalahanan ng sarili ko na malaki ang nagiging sakripisyo ng ama't ina ko para sa amin, para sa akin, para makapag-aral. Kaya hindi ko yun dapat sayangin. Kaya naman, tuwang-tuwa at proud na proud sa akin ng mga magulang ko nung graduate nga ako ng college na hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung 18 years old ako or 18th birthday ko, debut po yon ng mga babae, ay talagang ipinangpautang pa ng mga magulang ko ang handa ko, ang kotilyon ko at kung ano-ano pang para sa party dahil deserve ko raw na pagpapartihan ng birthday ko kasi nga naging masunurin at mabait akong anak. Masaya naman ako nung na-appreciate ng mga magulang ko ang ginawa ko ring pagsasakripisyo para rin sa pag-aaral ko at para masigurong hindi masayang ang perang binabayad nila sa tuition. At nung nakatapos na nga ako ay masayang-masaya ako dahil nakikita kong proud na proud ang parents ko sa akin. Doon na ako nagsimulang mag-entertain ng mga manliligaw nung nakapasa na ako sa board exam at nakapasok na rin ng isang magandang trabaho. Itago nga po natin siya sa pangalang Felix. Si Felix, Mama Mia, ay kasamahan ko sa work. Gwapo po siya, matipuno, charismatic, at syempre, Mama Mia, ang hindi ko po talaga madedenay sa kanya ay ang magaganda niyang ngiti at mga mata. Unang araw ko noon sa trabaho nung makilala ko siya. Sa ibang department po siya pero nasa iisang building lamang kami at iisang kumpanya lang ang pinagtatrabahuan namin.
Pinakilala kami sa isa't isa dahil pareho kaming single nung mga panahon na yun. Si Felix ay galing lamang sa isang long-term relationship. Mga 3 buwan na raw silang hiwalay nung kanyang ex nung mga panahon na yun. Hoy Felix, lika nga rito. May ipapakilala kami sa iyong maganda. Uy, guys, wag naman kayong ganyan. Saway ko pa sa mga kaibigan ko sa trabaho nung pinakilala nga nila ako ng formal kay Felix. Felix, eto nga pala si Jennifer. Jennifer, si Felix. Felix, si Jennifer ay NBSB o no boyfriend since birth. Jennifer, si Felix naman ay galing sa broken heart. Mama Mia, natawa pa kaming dalawa ni Felix sa ginawang pagpapakilala sa amin ng mga kasamahan namin sa trabaho. Parang ang OA na, parang wala na kaming dapat pag-usapan pa dahil ibinigay na sila at ibinahagi na nila sa amin ang lahat ng tungkol sa isa't isa. Hi Jennifer, bati sa akin ni Felix na inilahad pa ang kanyang kamay. Natagalan pa bago ko abutin ang kamay nito. Kung hindi pa ako tinulak ng isa kong katrabaho ay baka hindi ko pa magawa yon. Na-mesmerize talaga kasi ako sa kagwapuhang taglay ni Felix. Gwapong-gwapo ako sa kanya, Mama Mia. Hindi naman po ako tuod o manhid na hindi nagkaroon ng crush nung high school at college. Meron naman po. Pero iba ang dating ni Felix. Yun bang nakakapanginig ng tuhod? Yun bang gustong-gusto mo na lang matunaw sa mga titig at tingin niya sa'yo? Ganon ako kiligin sa kanya noon, Mama Mia. Kaya naman, nung magkadaupang palad na kami, pakiramdam ko ay may mga bulta-bultahing kuryente na gumapang sa buo kong katawan. Nakakakilig naman talaga. At mula nga sa araw na yon ay lagi na akong chinachat ni Felix. Lagi siyang nagkakaroon ng private chat sa akin sa YM o Yahoo Messenger. Yun pa kasi ang uso nung mga panahon na yun, Mama Mia. Yun ang uso bilang way of communication namin sa opisina bukod sa text. Pero dahil mahal pa ang text nung mga panahon na yun, ay dun kami nagko-communicate. Kapag nagta-time in na kami sa trabaho ay parang nagta-time in din sa akin si Felix. Hi Jennifer, how are you? I hope na maganda ang gising mo. Yun lagi ang panimula niya. At doon naman ako nagre-reply sa kanya. Hanggang sa unti-unti ay nagiging close kami through chat, through Yahoo Messenger. Pero sa tunay na buhay o sa loob ng opisina ay hindi kami masyadong nagpapansinan. Parang nagkakahiyaan pa kami sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng pa-pizza party sa buong kumpanya dahil na-promote ang isa naming supervisor into managerial position. At siya nga po ang nagpa-pizza at nagkasalo-salo kami sa loob ng pantry. Pagdating ko sa pantry dahil huli akong dumating kasi nga may tinatapos pa akong report, ay tinawag agad ako ng mga kaibigan ko. Jennifer, lika dito oh, pinag-reserve ka talaga namin ng upuan. Dito ka, tabi kayo ni Felix, dali! Sabi pa nila. Ako naman ay lihim na kinikilig noon. Siyempre, makakatabi ko na naman ang crush ko. Ang lalaking lihim kong ginugusto. Pagkaupo ko sa table namin na magkatabi kami ni Felix ay nag-hi agad siya sa akin. Nagkausap kami noon, Mama Mia. Tinutukso-tukso naman kami sa isa't isa ng aming mga kasamahan. Alam nyo, bagay talaga kayong dalawa. Uy Felix, siguro naman naka-move on ka na dun sa walang kwenta mong ex, no? Bakit di na lang kaya si Jennifer? Mabait pa naman to. Tapos maganda. Tapos sexy pa. Sabi nila. Doon nga nag-umpisa ang closeness naming dalawa. Hanggang sa inaantay-antay na ako ni Felix para sabay na kaming lumabas tuwing uwian na. Inaantay-antay din niya ako para sabay kaming mag-lunch tuwing lunch break o mag-coffee break tuwing meron kaming break sa opisina. Lagi na po kaming magkasama. Hanggang sa unti-unti ay naging malapit na nga kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na napigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero Mama Mia, naging aware naman ako na galing siya sa isang long-term relationship.
Halos 6 na taon daw silang dalawa nung ex niya. Kaya lang, nagloko yung babae, kaya nagkahiwalay silang dalawa. Ang totoo niyan ay nagpaplano na rin noon si Felix na mag-propose sa babae. Muntik na nga raw siyang makabili na ng singsing para rito. Buti na lang daw talaga at nahuli niya ang panlalalaki nito nung minsan ay buksan niya ang Yahoo Messenger ng babae. Mama Mia, ang dami-dami pa niyang kwento sa akin. Sobrang dami. Na siya namang ikinatutuwa ko pero at the same time ay tinatanong ko ang sarili ko. Bakit kaya nagiging close kaming dalawa ni Felix? Ginagawa niya kaya akong panakipbutas para hindi niya maramdaman ang lungkot lalo pa nung nabalitaan namin na nabuntis na nung lalaking pinalit ng girlfriend niya itong ex niya. Pagkatapos Mama Mia ay ikakasal na pala yung ex-girlfriend niya dun sa lalaking yun. Nabalitaan ko lamang yun mula sa isa naming kaibigan dahil hindi naman yun mismo sinabi ni Felix sa akin. Ang akala ko nga nung una ay hindi niya alam ang tungkol sa pagpapakasal ng ex niya. Pero Mama Mia, nung minsan nagumala kami pagkatapos naming magsimba sa linggo, ay hindi ko na talaga natiis at naikwento ko na sa kanya ang tungkol sa sinabi ng kaibigan namin. Hoy Felix, yung ex mo pala ikakasal na dun sa pinalit niya sa'yo? Ah, oo. Alam ko na yun. Alam mo na? Anong reaksyon mo? Wala. Ano pa bang magiging reaksyon ko? Mama Mia, nakita kong parang hindi na naman siya apektado. Kaya naman nagpasalamat na ako noon. Di kaya'y tuluyan na ngang nakamove on si Felix? Di kaya'y tuluyan nang nagkaroon ng kapalit sa puso niya yung kanyang manlolokong ex? Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo. Hanggang sa nagpahiwatig na sa akin si Felix ng tungkol sa pagkakaroon niya ng gusto sa akin. Mama Mia, masayang masaya naman ako. Lalo pa nung si Felix mismo ang nagsabi sa akin na pupunta raw siya sa bahay namin para formal nang magpakilala sa aking mga magulang bilang aking manliligaw. Talaga, manliligaw ka sa akin? Bakit nakamove on ka na ba dun sa ex mo? Prangka kong tanong sa kanya. Oo naman, matagal na. At ikaw nga ang tumulong sa akin para tuluyan ko nang makalimutan ang babaeng yun. Ikaw at ang mga ngiti mo. Naging masugid kong manliligaw si Felix. Botong-boto naman ang mga magulang at mga kaibigan ko sa kanya pati na rin ang mga kapatid ko. Ang sabi pa nila Mama Mia ay napakabait daw naman talaga ni Felix at deserve na deserve daw nito na pagbigyan ng pagkakataon para sa aking pagmamahal. Nung una ay natatakot pa talaga akong sagutin siya. Marami nang experience si Felix tungkol sa pakikipagrelasyon. Paano kung hindi ako ang ini-expect niya? Paano kung hindi ko magawa ang mga expectation niya sa pakikipagrelasyon? Wala pa kasi akong alam nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kung sasagutin ko si Felix ay siya ang magiging kauna-unahan kong boyfriend. Ano bang alam ko sa pakikipagrelasyon? Baka masira ko lamang yun. Pero Mama Mia, naging matyaga sa akin si Felix. Naging matyaga siya to the point na talaga namang inaalagaan niya pa rin ako. Talaga ba? Seryoso ka ba talaga, Felix, sa akin? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging seryoso sa'yo? O siya na nga, sinasagot na kita. Sinagot ko siya a week before my birthday, Mama Mia. Gusto ko sana ay dun sa birthday ko, kaya lang naisip ko, paano kung hindi kami mag-workout? Paano kung magkahiwalay kami? Tapos maaalala ko siya every time na birthday ko. Masisira ang birthday ko. Kaya 1 week before my birthday ay sinagot ko na siya. Tuwang-tuwa naman si Felix. Naging mabait naman siya hindi lang sa akin kundi maging sa mga kaibigan ko, pati na rin sa mga magulang ko. Masayang masaya ako nun, Mama Mia. Masayang masaya dahil minamahal ako ng isang Felix. 4 na buwan after nung sinagot ko siya, dun una may nangyari sa aming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pumayag ako noon na makitulog dun sa apartment niya.
Alam ko naman na meron na siyang mga pagpapahiwatig dahil a few weeks before that day, ay lagi na siyang nakaakbay sa akin. Lagi din niyang hinahalikan ng balikat ko lalong-lalo na tuwing nagsisleeveless ako o di kaya naman ay naka-off shoulder. Lagi niyang hinahalikan at iniiwan ng kiss mark ang balikat ko. Kapag naghahalikan naman kaming dalawa, ay ramdam na ramdam ko ang pag-iinit at pagnanasa niya. Ako din naman ay ganun din ang nararamdaman. Naisip ko nung mga panahon na yon, I was 22 naman na. So baka pwede naman na naibigay ko ng pagkababae ko sa lalaking ito. Napatunayan naman niya na mahal niya ako. Kaya naman nung inimbitahan niya ako na dun makitulog muna sa kanyang apartment ay hindi na ako nagdalawang isip pang pumayag. Wala lang talaga akong damit eh. Huwag kang mag-alala. Pwede mo namang suotin ang t-shirt ko. Nang sa ganon ay sexy ka dun. Pwede mo namang gawing dress yun. Natawa pa ako sa sinabi niya. Pagdating namin dun sa apartment niya ay naghanda siya ng mga movie na pwede naming i-movie marathon. Naghanda din siya ng mga snacks. Pagkatapos niyang maghanda ay naligo pa talaga siya, Mama Mia. Ako naman ay nagpalit na ng damit. Shorts niya at saka t-shirt niya ang suot-suot ko. Nakahilig lang ako noon sa kanyang balikat habang nanonood kami ng movie. Unti-unti, Mama Mia, dahil may mga scenes sa movie na nagla-love making yung mga bida, ay nagiinit na rin ang paunti-unti ang mga katawan namin. Hanggang sa magkayakap na kaming nanonood. Hanggang sa panakanaka ay naghahalikan na rin kaming dalawa. Hanggang sa hindi na nga namin napigil ang isa't isa at ang mga sarili namin. Pinagbigyan ko na si Felix nung gabing yon. Hinayaan ko na siyang gawin ang gusto niyang gawin sa katawan ko. Naging mahinahon at gentle naman si Felix sa akin. Dahil alam nga niya, Mama Mia, na wala pa akong experience, ay dahan-dahan naman ang ginawa niyang pagpapaligaya sa akin. Hindi naman po nawala ang sakit dahil meron naman talaga yun, lalo pat unang experience ko si Felix. At sa tingin ko naman, Mama Mia, ay katamtaman din naman talaga ang laki nung sa kanya at first time ko pa kaya di malabo talagang nasaktan ako. Pagkatapos naming magniig noon, pakiramdam ko ay mas lalo pa niya akong minahal. Pakiramdam ko ay mas lalo pa siyang nasiyahan sa relasyon naming dalawa. Doon nga unti-unti kaming mas nagiging close. Hanggang sa lumipas ang 2 taon ng aming relasyon ay inaya na akong makipag-live-in ni Felix. Medyo dismayado pa ako nung panahon na yon, Mama Mia. Akala ko pa naman ay aayain na niya akong pakasal pero live-in lang pala. Girl, papayag ka bang maging live-in ni Felix? Naku, wag kang pumayag ha, sabi niyong isa kong kasamahan. Pero nung isang kaibigan kong bakla, ang sabi niya sa akin, Mama Mia, mas mabuti daw na mag-live-in muna kami ni Felix para nang sa ganon ay makilala muna namin ang isa't isa ng mas mabuti. Alam mo, Jennifer, naniniwala talaga ako na hindi mo makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao kung hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong. Kaya kung ako sa'yo pumayag kang mag-live-in kayo nang sa ganon, malaman mo kung compatible ba talaga kayo ni Felix sa lahat ng bagay. Naniwala ako sa sinabi ng kaibigan kong yon. Kahit na medyo stricto ang mga magulang ko ay nagpaalam ako sa kanila na makikipag-live-in ako kay Felix. Nung una ay hindi sila pumayag. Pero Mama Mia, nangako naman si Felix sa kanila na kapag kaya na namin ay magpapakasal din kami kaagad. Ewan ko ba kung anong charm meron si Felix nung ako ang nagpaalam sa mga magulang ko ay galit na galit ang mga ito at ayaw na ayaw akong payagan. Pero nung siya na ang nagpaalam sa mga magulang ko ay mabilis na pumayag ang mga ito. Tuwang-tuwa naman si Felix nung pumayag na nga ang mga magulang kong mag-live-in na kaming dalawa. Doon kami tumutuloy sa apartment na inuupahan niya dahil medyo kumpleto na rin ang mga gamit doon. May TV, may DVD player, may washing machine, may ref at kung ano-ano pang kailangan namin. Kaya doon na kami lumipat para hindi na kami mahirapang maglipat ng mga gamit. Nung unang mga linggo, Mama Mia, ay masayang-masaya naman talaga ang relasyon namin. Nakakapagniig kami kung kailan namin gusto. Sabay na rin kaming pumapasok sa trabaho at umuwi.
Sa mga unang buwan ng pagsasama namin sa iisang bubong ay masasabi ko naman talagang heaven ng lahat. Magkatuwang din kami ni Felix sa mga gawaing bahay kaya hindi rin kami nahirapang mag-adjust. Mama Mia, compatible din kami sa pagiging malinis sa bahay, sa pagiging masinop. At syempre, lalo ko ring napatunayan na parang compatible din kami sa kama. Napapasligaya din naman niya ako. Although, hindi yung bonggang-bongga tulad ng mga nababasa ko sa kwento o mga napapanood ko sa mga palabas. Pero hindi din naman importante sa akin yun. Wala din naman akong comparison kaya ayos lang din. Akala ko ay tuloy-tuloy na. Akala ko ay tuloy-tuloy nang magiging maligaya ang pagsasama naming dalawa ni Felix. Kaya lang Mama Mia, darating at darating din talaga ang mga pagsubok niyo sa inyong relasyon. At isa sa mga pagsubok na yon Mama Mia ay nung na-promote na nga ako sa trabaho. Nung na-promote ako sa trabaho ay doon na unti-unting nagbago si Felix. Nung una ay naiintindihan ko naman Mama Mia. Nung una ay naiintindihan ko naman na nai-insecure siya dahil nga lalaki siya. Pero kalaunan ay nagiging dahilan na yon para pagsalitaan niya ako ng hindi maganda sa tuwing nag-aaway kaming dalawa. At isa nga, Mama Mia, sa naging comfort ni Felix sa tuwing nag-aaway kami ay ang pag-alis-alis niya at pag-inom niya ng alak kasama ang iba niyang mga barkada. Yung mga barkada niya dati na hindi talaga ako approve kasi nga mga bad influence ang mga ito. Pero wala din naman akong nagagawa. Hanggang sa tuluyan na nga Mama Mia na si Felix sa tuwing nag-aaway kaming dalawa, ay doon ang takbo niya at wala na akong magagawa para pigilan ang pag-inom-inom niya. Isang araw ay umuwi siyang masayang-masaya. Gulat na gulat ako noon. Ayos lang daw sa kanya at natanggap na niya na may mga pagkakataon talaga na nauuna akong umangat kaysa sa kanya. Akala ko pa naman ay ayos na. Pero bigla ko siyang nahuli, Mama Mia. Nahuli ko kasi na may mga resibo siya ng isang motel. Timing naman noon na ako ay naglalaba. Hindi kasi ako ang nakatukang maglaba kundi siya lagi. Pero nung araw na yun ay wala naman akong ibang gagawin at hindi pa nakakauwi si Felix. Medyo bored ako sa bahay kaya naisipan kong maglaba. Tinignan ko muna ang mga bulsa ng kaniyang mga pantalon. At dun ko nga nakita ang resibo ng isang motel. Hindi lang isa, kundi dalawa yun, Mama Mia, at dalawang magkaibang araw pa talaga sa loob ng isang linggo. Galit na galit ako nun sa kanya. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Hindi ko siya magawang i-text dahil natatakot ako na baka hindi siya umuwi at makipag-inuman o di kaya'y makipag-check-in na naman sa kung sino man ang kasama niya. Pinigilan ko talaga ang sarili kong mag-text sa kanya hanggang sa dumating na nga siya 8:00 ng gabi. Pagdating niya ay sumisipol-sipol pa talaga siya na parang masayang-masaya. Gulat na gulat pa siya nung pagbukas niya ng ilaw ng kusina ay nandun ako at nakaabang sa kanya. Ano bang ginagawa mo dyan? Para kang isang psycho. Magiging psycho talaga ako kung hindi mo sasagutin ng maayos ang mga itatanong ko sa'yo, Felix. Ano to? Sabi ko sa kanya. Inabot ko sa kanya yung mga resibo. Abay, ewan ko. Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko, Felix, kaya wag mong ibalik sa akin ang tanong. Ano tong mga resibo ng motel na nakita ko sa pantalon mo? Deny pa rin siya, Mama Mia, pero nagwawala na ako nung mga pagkakataong yon. Kaya hindi na rin niya napigilang umamin sa akin. Nagsusorry siya dahil ang sabi niya ay natukso lang naman daw siya dahil sa magkagalit kaming dalawa. Tinanong ko siya kung sino pero sabi niya, Mama Mia, hindi ko raw kilala. Hindi rin daw niya masyadong kilala yung babae. Alam daw ng babae na meron kami at hindi daw ito manggugulo sa relasyon namin. At dapat ba akong matuwa dahil hindi siya manggugulo sa ating dalawa? Ano pa ba yung pag-check-in ninyo? Hindi pa ba yun nakakagulo sa relasyon natin? Kaya ayoko talagang umuwi dito dahil sa bunganga mo. Iniiba niya ang topic. Mama Mia, nung umiyak na ako ay dun siya nataranta at niyakap niya ako. Sabi niya hindi na raw mauulit pero naulit yun ng naulit. Hanggang sa nahuli ko na nga kung sino talaga ang babae niya. Alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia?
Ang babae niya ay walang iba kundi yung ex-girlfriend niyang may asawa na. In short, kabit po si Felix. Galit na galit ako sa kanya noon. Sinumbong ko sa asawa nung babae niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Felix. At nagalit sa akin si Felix dahil iniwalayan siya nung babae. Kaya naman Mama Mia, tuluyan na kaming naghiwalay dalawa. Pero alam mo ba, hindi masyadong naging maayos ang buhay ko simula nung maghiwalay kami. Hindi man lang ako pinaglaban ni Felix. Nagalit siya sa akin nung tuluyan na siyang hiniwalayan ng ex niya. Doon ko napagtanto Mama Mia na pagpapanggap lang pala ang pinapakita niya sa akin at sa aming lahat na nakamove on na siya doon sa ex niya. Dahil may hangover pa pala siya dito. Yun pa rin pala talaga ang mahal niya at ako ay ginawa niya lang panakipbutas. At nung nagkaroon nga sila ng panibagong communication at connection, ay ito pa rin pala ang mahal niya. Kaya tuluyan na kaming naghiwalay dalawa. Ilang buwan din ako Mama Mia, ilang buwan din na pinabayaan ko ang sarili ko. Mag-aanim na buwan na nung naisipan kong pumasok sa isang gym. Ito ay matapos kong makita sa mga internet, Mama Mia, kung papaano ba dapat alagaan ng sarili mo. Kung papaano ba hindi magpalugmok sa sakit na nararamdaman mo. Kaya eto ako ngayon, tuloy-tuloy ang pagtulo ng pawis ko habang tuloy-tuloy din ang pagbubuhat ko ng dumbbell na hawak-hawak ko sa dalawa kong kamay. Simula kasi nung niloko ako ni Felix at simula nung naghiwalay kaming dalawa, ay naging pastime ko na po ang kumain ng kung ano-ano. Dahil po sa stress na stress ako Mama Mia, yun po ang naging libangan ko. Ang pagkain ng mga matatamis at mga hindi healthy pagkain. Tabain pa naman po ang aming lahi, kaya mabilis po talagang lumobo ang aking katawan. Bago pa po ako magkaroon ng eating disorder, ay napagpasyahan ko na po noon na mag-register sa isang gym at magpa-design ng sarili kong workout plan. Kasi Mama Mia, 5 buwan matapos ng paghihiwalay at panloloko sa akin ni Felix, ay dun ko na unti-unting nakikita na hindi na po kumakasya sa akin ang mga suot kong damit. Ang mga paborito kong bestida ay hindi ko na po maisuot nang hindi bumubukang harapan. Kaya napagtanto kong dapat kong alagaan ng sarili ko. Paano pala kapag nagkita ulit kami ni Felix, hindi pagtatawanan niya ako dahil nasira ang buhay ko dahil sa kanya. Kaya naman Mama Mia, dahil ilang buwan na lang noon ay magiging 26 years old na ako. At alam ko Mama Mia na kapag dumating na ang edad ng babae sa ganung edad ay mahina na talaga ang metabolism ng isang tao, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Kaya naman naisipan kong mag-gym. Ayoko nga na kapag nagkita kami ay pagtawanan niya lang ako. Base pa sa nakalap kong impormasyon online nung mag-research ako ng mga tips kung paano magbawas ng timbang, nandoon ang lighter weights pero more repetition. Kaya kailangan ko talagang maging sexy. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan Mama Mia ay na-achieve ko na naman ulit ang kaseksihang gusto ko. Pero hindi na ako tumigil noon sa pag-gym. Kailangan kong ma-maintain ang aking kaseksihan para ma-realize naman ng ex-boyfriend kong manloloko kung gaano kalaki ang pagkakamali niyang ipagpalit ako sa iba. Ito ang naging mantra ko Mama Mia. Ito ang mantra ko para naman ganahan ako at ma-fuel up ako sa aking mga workout session kada araw. Halos 2 hanggang 2.5 oras sa isang araw ang ginugugol ko sa gym. At 3 araw po ako sa isang linggo kung mag-gym noon Mama Mia. Maraming mga babae ang pinapabayaan na lang na pumangit ang hugis ng kanilang mga katawan, lalo na kapag na broken hearted sila at mahigit sa 25 years old na. Ngunit hindi ko hahayaang mangyari to sa sarili ko. The older you get, dapat the prettier you should be. Yun po ang gusto kong motto sa buhay at ang lagi kong payo sa sarili ko. Kailangan kong maging habit ang pagpapaganda ng katawan bago pa ako tuluyang tumalikod
sa aking prime years. Ganito po kung i-motivate ko ang sarili ko. Ito rin po ang nagiging rason kung bakit hindi po ako tinatamad na pumunta at pumasok sa gym. Kalaunan, Mama Mia, ay naging pangalawa ko na lang motibo yun. Ilang linggo kasi, Mama Mia, ang lumipas nung panay ng pag-workout ko at yun na lang talaga ang inaatupag ko. Yun ang naging nag-iisang layunin ko sa pagpunta ng gym na kinakaraunan ko, ang maging maganda. Natutuwa ako, Mama Mia, kapag naglalakad ako sa gitna ng mall at maraming mga lalaki ang nakatingin sa akin. Maraming mga lalaki ang lumilingon sa akin dahil sa maganda kong pangangatawan. Isa po yun sa ikinakatuwa ko. Alam kong mataas pa ang value ko sa market dahil sa bawat lugar na pinupuntahan ko ay meron at meron talagang napapalingon sa akin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi umaabot ng 5 kung minsan ang mga matang nakatingin sa akin at sinisecond look talaga ako. Iniba ko rin ang wardrobe ko, Mama Mia, at mga sexing damit ang sinusuot ko. Yung mga damit na nagpo-flaunt talaga ng mga pinaghirapan ko. Nakakapagod kayang mag-gym. Kaya naman nararapat lang na i-flaunt ko o ipagmalaki ko ang mga pinaghirapan ko, hindi ba? Pero dumating ang araw na nag-iba po ang motivation ko kung bakit ako pumapasok sa isang gym. Dahil mahigit 1 taon na noon na wala akong karelasyon, Mama Mia, ay may nararamdaman na akong kakaiba kong pangangailangan na alam kong dapat kong tugunan. Oo, alam mo na kung anong pangangailangan yon. Kaya, Mama Mia, makaraan ng ilang linggo ay may iba na akong dahilan kung bakit pumapalagi na ako sa gym. Yun ay ang maakit ang matangkad at maskuladong lalaking nakilala at tinititigan ko doon ngayon. Nung unang session ko pa lang, Mama Mia, nung unang session pa lang nung lalaking yun ay napansin ko na agad siya. Hindi siya ganun kagwapo, ngunit hindi makakailang ang pinakamahugis na lalaki na nakilala ko at nakita ng mga mata ko ang lalaking ito. At ang pinakamisteryoso din. Siya po ang lalaking hindi masyadong palakibo sa mga ibang nagji-gym dun sa gym na pinapasukan ko. Nandun lang lamang siya, Mama Mia, para mag-workout at walang ibang pinapansin. Lagi lang nakapansak sa mga tenga niya ang earphones na suot-suot niya. Sa ilang beses ko na ring pagparoon na nandun siya, Mama Mia, ay hindi pa siya ni minsan nagpakilala sa akin. Kapag pumapasok ako ng gym, kapag may ibang mga lalaking nandoon na hindi pa ako kilala, ay sila talaga ang lumalapit sa akin at nakikipagkilala. Pero ibang lalaking ito, hindi ito ganon. Di hamak na mas gwapo naman yung mga lalaking nagpapakilala sa akin, ngunit ang lalaking ito talaga ang nakakuha ng aking atensyon. Yun talaga ang gustong-gusto kong makilala. Kaya naman mas lalo pa akong nagpaganda at nagpa-sexy. Halos lahat po ng mga lalaki sa paligid ay nahuhuli ko ng tumitingin sa akin, ngunit itong si Mr. Muscleman ay hindi man lang ako pinapansin. Bakla kaya ito? Bakit kahit paminsan-minsan ay sinasadya ko ng dumadaan sa harapan niya ay kunwaring hindi pa rin niya ako pinapansin? Paminsan-minsan nga ay halos tumuwad na ako sa harapan niya para kunwari ay kunin o masubukan ang ibang equipment na nandun, pero siya ay hindi pa rin ako sinusulyapan. Hindi kaya pangit ako sa paningin niya? O di kaya naman talaga ay bakla itong bodybuilder na ito na pinupuntirya ko? Well, hindi naman po ako basta-bastang sumusuko. Wala po sa akin ang pagsuko, lalo na kung gustong-gusto ko naman ang isang bagay. Hindi magtatagal, malalaman ko rin ang pangalan ng lalaking ito at makikita ko rin ang mga tinatago nito. Pili ako pang sabi sa sarili ko. Ang panunumpang ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para masabayan ko ang lalaking Mr. Alazus, Mama Mia. Yun bang Greek God of Thunder? Hanggang sa sinasabayan ko siya hanggang sa matapos ang workout niya
na lumalampas paminsan ng 3 oras. Mama Mia, hindi ko kilala ang lalaking ito. Pero ewan ko ba, bakit gustong-gusto ko siyang mas makilala pa. Matangkad po siya, 6'3" po ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinadya ko na talaga siyang bungguin. Sinadya ko talagang nakabukas ang tumbler ko noon para kunwari ay matapon sa kanya ang liquid na nasa loob nun. Ay sorry, sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Pa-cute ko pang sabi nung nagkabanggaan na kami. Ako nga pala si Jennifer. Ano nga palang pangalan mo? Harry. Harry, sabi niya. Mama Mia, nakita ko po na medyo may pagka-stricto itong si Harry. Sorry Harry ha. Nagmamadali ka ba? Pwede bang bumawi sa'yo dahil nabasa kita? Pwede bang ayain kang mag-coffee muna? Ayoko. Meron bang recorder tong lalaking to? Bakit 2 beses niya inuulit ang mga sinasabi niya? Pero Harry, kung hindi ka nagmamadali, mag-coffee naman tayo minsan ha? Okay, sige, alis na ako. Mas lalo pa akong nahihiwagaan sa kanya, Mama Mia. Mas lalo pang nahihiwagaan ang pagkababae ko. Ewan ko ba, pero parang na-challenge ako sa kanya nung mga panahon na yon. Mama Mia, ang totoo niya na ipakiramdam ko ay naiinis sa akin si Harry. Para bang ayaw na ayaw niya na may babaeng lumalapit sa kanya. Pero bahala siya. Aakitin at aakitin ko siya. Alam ko naman na kung lalaki talaga siyang tunay, pasasaan ba't matatakam din siya sa katawan ko. Kung lalaki din siyang tunay, pasasaan ba't magugustuhan niya rin ako. Kaya naman, Mama Mia, inaral ko talaga kung kailan ang schedule ni Harry sa pag-gym. At dun ko talaga in-schedule ang gym ko. Hanggang sa paulit-ulit na kaming nagkikita. Hanggang sa pareho na kami ng gym schedule at alam kong nahahalata na niya yun. Lagi din akong lumalapit sa kanya at kinakausap siya kunwari. Mama Mia, patuloy lang kaming pareho sa aming pag-iehersisyo. Patuloy lang din kaming nagpapalitan ng ngiti at sulyaps at titig sa isa't isa. Mama Mia, nagdesisyon siguro si Harry na iwasan ako. Dahil nakikita kong sa tuwing tinitignan ko siya ay hindi siya tumitingin sa akin. Pero itong araw na ito, may naramdaman akong kakaiba. Para bang tumatalab na ang pangaakit na ginagawa ko sa kanya. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, kapag nag-gym ako ay mas sexy na ako kaysa sa dati. Mas sexy na ang mga damit na sinusuot ko. Hanggang sa nung araw na yon, lumapit ako sa kanya para gamitin ang isang equipment na nasa malapit niya lang. Hindi siya umiwas sa akin. Hinarap ko siya, Mama Mia, at dun ako nag-e-exercise sa harap niya habang nag-e-exercise din siya. Jennifer, open pa ba yung invitation mo ng coffee? Kung hindi, baka ikaw ang pwede kong imbitahan na magkape tayong 2. Tanong niya. Open pa naman, bakit naman hindi? Sige ba, kape tayo pagkatapos? Na-excite ako, Mama Mia, tong natapos na nga kaming mag-gym ay agad akong nag-shower. Medyo social kasi yung gym na pinuntahan ko. Well, afford ko naman, kaya bakit naman hindi ba? Kung hindi ako doon nag-gym ay baka hindi ko makilala si Harry. Nung nag-aayos na ako para lumabas ay tinawag na ako ni Harry. Magkalapit lang kasi ang locker ng babae at lalaki kaya maririnig mo kung tatawagin ka mula sa labas. Nung lumabas na ako ay napasinghap ako sa bango niya. At syempre, Mama Mia, bagay na bagay sa kanyang suot niyang casual na kasuotan nung mga panahon na yon. T-shirt lang naman at saka parang isang shorts ang kanyang suot. Tapos kay nagsapatos siya. Hindi siya masyadong gwapo kung lalapitan mo. Pero kung katawan ang titignan ay talaga namang napaka-yummy niya. At
At mula nga nung mag-umpisa kaming mag-coffeeing dalawa ay mas napalapit na kami sa isa't isa. Tinuturuan na rin niya ako dun sa gym, Mama Mia. Nagkakausap na rin kami. Nagkakahawakan ng kamay, lalo pa nung tinuturuan na niya akong humawak ng iba't ibang mga gym equipment. Hanggang sa lumalim na nga ng lumalim ang ugnayan naming dalawa ni Harry. Dahil tiyak ko, Mama Mia, kung ano man talaga ang binabalak ni Harry ay pagbibigyan ko naman talaga siya. Bakit naman hindi? Matagal na akong naghahanap ng lalaking makakatuwang ko sa pag-move on ko mula sa ex ko. Mama Mia, may pagkakataon na sinasabihan ako ni Harry na lumayo daw ako sa kanya hanggat maaga pa. Pero imbis na matakot sa sinasabi niyang yun, imbis na matakot sa kanyang mga babala sa akin, ay parang mas lalo lamang akong nagkakagusto na lapitan at lapitan siya. Alam mo, Jennifer, habang may pagkakataon ka pa, layuan mo na ako. Baka magsisi ka sa huli. Alam ko naman ang ginagawa mo eh. Alam ko namang inaakit mo ko. Bakit naaakit ka ba? Pagsisisihan mo kapag tuluyan na akong naakit sa'yo. At bakit ko naman pagsisisihan, Ber? Basta pagsisisihan mo. Harry, hindi ako ang tipo ng babaeng umaatras sa challenge. Kaya nga ako mahilig mag-gym dahil mahilig ako sa challenge, hindi ba? Mama Mia, ngumisi lamang sa akin si Harry. Para bang napaka-misteryoso talaga niya. At masyado siyang abala sa pagbabodybuilding niya. Halos yata araw-araw ng buhay niya ay yun ang binibigyan niya ng panahon. Hanggang sa, Mama Mia, nagkaroon na nga ako ng pagkakataon na lumapit sa kanya. Para daw akong tukso sa kanya, Mama Mia. Tukso na kung minsan ay gusto na niyang pagbigyan. Pero natatawa na lang ako. Maginoo pa rin kung tutuusin itong si Harry. Ngunit, Mama Mia, hindi ko akalain na madadala din pala siya ng pangaakit ko. Isang araw, Mama Mia, ay dinala ko siya sa isang lumang gusali na malapit lamang sa gym. Ang sabi ko sa kanya ay may ipapatulong akong buhatin mula doon. Abandonado ang lugar na yon at ilang taon na ring walang gumagamit. Walang taong makakaistorbo sa amin. Ano bang ipapakuha mo dito? Halika na. May ipapakuha lang ako eh. Sabi ko. Naaliw talaga ako ng husto sa idea, Mama Mia, na ako pa mismo ang naghanap ng lugar kung saan dapat ay matikman na namin ni Harry ang isa't isa. Oo, hindi ko na talaga matiis pa ang sarili ko. Hindi ko na matiis pa ang pangangailangan ko noon kay Harry. Ewan ko ba? Pero nung araw na yun habang nagbubuhat siya ng mga dumbbell ay parang tinatawag nang aamoy niyang pawis ang katawan ko. Kaya nung binitawan na niya ang dumbbell ay nilapitan ko siya. Sinabi kong may ipapabuhat ako at magpapatulong ako. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay hinahanap-hanap na niya kung saan daw ang ipapabuhat ko. Ako ang magpapabuhat sa'yo. Sabi ko sa kanya sabay lundag at hawak sa kanyang leeg. Hindi din naman niya ako binigo, Mama Mia. Sinalo naman niya ang pagkakalundag ko sa kanya. Kaya ngayon, nakapulupot na sa kanyang bewang ang dalawa kong legs at ang mga kamay ko ay nakapulupot naman sa kanyang leeg. Agad-agad ko siyang sinunggaban ng halik. Ewan ko kung matagal na siyang nag-aantay na ako talaga ang gumawa ng kung ano sa aming dalawa. Pero hindi din naman niya tinigilan ng paghalik sa akin. Hanggang sa siya na mismo, Mama Mia, ang nagtanggal ng lahat ng skin-tight workout suit ko. Ngayon, Mama Mia, ay nakahubad na rin siya sa harap ko. Nakahubad na rin ako sa harap niya. Ewan ko kung naaaninag niya ang kaba sa mukha ko. Unang beses ko kasi, Mama Mia, na ako ang gumawa ng paraan para may mangyari sa aming dalawa. Ang totoo niyan ay hindi ko naman balak makipagrelasyon kay Harry.
Ang gusto ko lang ay matugunan ang pangangailangan ng aking katawan. Pero sa likod ng pagkatakot at kaba ko, Mama Mia, alam kong nangingibabaw pa rin ang pananabik at syempre ang pangangailangan na nararamdaman ng aking katawan. Unti-unti niya akong nilapitan. Mama Mia, ang ginawa niya sa aking pag-atake ay hindi ko alam kung nagustuhan ko ba. Naging marahas siya, pero imbis na matakot ay mas lalo pa akong na-excite. Hindi din ako nanlaban, Mama Mia. Hanggang sa sinabi niya sa akin na may pagkakataon pa raw akong umalis. Umalis ka habang may pagkakataon pa. Sabi niya sa akin nung malapit na ang kanyang bibig sa tenga ko. Papayagan kitang makatakas. Papayagan kitang umalis. Pero mas lalo akong na-challenge. Mas lalong naging misteryoso sa akin si Harry nung panahon na yun, Mama Mia. Aalis ka ba o hindi? Tanong niya sa akin. Hindi ako aalis. Dito lang ako, Harry. Angkinin mo ko. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanya ay bigla niyang sinakal ang leeg ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay dinilaan niya ang mga pisngi ko. Binitawan niya rin ang pagkakahawak sa leeg ko, ilang segundo ang nakalipas. At kahit may namumuo ng takot sa akin, Mama Mia, ay hindi ko pa rin iniwasan nung hinalikan niya ako sa labi. Mama Mia, ilang saglit pa ay tinigil niya bigla ang mga ginagawa niya sa akin. Nadismaya naman ako at natakot na baka hanggang dun lang ang mangyayari sa amin nung araw na yon, kaya ako na ang lumapit sa kanya at balak ko nang halikan ang kanyang mga labi, ngunit dumistansya sa akin ng konti. Nagtaka ako kung anong gagawin niya. At bago pa man, Mama Mia, na mayakap ko siya ay pinigilan na ako ng naglalakihang bisig ni Harry. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung bigla niya akong pinatalikod. Binigyan kita ng babala, ngunit sadyang mapilit ka talaga. Kaya ipapalasap ko sa iyo ngayon ang isang pagniniig na alam kong kailanman ay hindi mo pa naranasan. Mama Mia, gamit ang dalawa niyang kamay ay tinakpan niya o itinakip niya ang dalawa kong kamay sa aking kahubdan. Pagkatapos ay bigla niya akong pinatalikod at, Mama Mia, binend niya ang katawan ko. Natatakot ako nung mga panahon na yon. Walang foreplay. Agad-agad inangkin ni Harry ang katawan ko. Naging marahas siya, Mama Mia, at naramdaman ko na punong-puno siya ng pagnanasa sa akin. Punong-puno naman ako ng takot at pangamba, pero thrill ang feeling na yon. At ang hindi ko inasahan ay nagustuhan ko ang mga ginawa niya sa katawan ko. Nagustuhan ko ang marahas niyang pakikipagniig sa akin. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay kakaiba ang pinaparanas niya sa katawan ko. Kinumbinsi ko pa talaga ang sarili ko noon, Mama Mia, na ito ang hinahanap-hanap ko at hindi naman ako nabigo dahil nakumbinsi ko ang sarili ko. Wala nang foreplay na nangyari sa amin. Agad-agad niya akong inangkin. Pero ang nakakapagtaka, Mama Mia, kung noon kay Felix ay madali lang itong natatapos, kay Harry naman, Mama Mia, ay ang tagal-tagal. Siguro dahil nag-gym siya kaya punong-puno ang resistensya niya. Halos umabot po kami ng 1 oras. Na ganun lang na magkahugpong lang ang katawan namin sa isa't isa. At nung matapos na nga siya, Mama Mia, ay pinagbihis na niya ako. Nauna na siyang nagbihis at bumalik sa gym. Ako naman ay hapong-hapo ang aking katawan. Hindi ko talaga lubos maisip na magpapagamit ako sa isang lalaking hindi ko karelasyon sa isang abandonadong lugar at sa isa pang napakarahas na paraan. Ewan ko, pero simula sa araw na yon ay ganun na kung magniig kaming dalawa ni Harry. Kung minsan sa loob ng sasakyan niya, kung minsan naman ay sa pampublikong mga CR at kung saan-saan pa kami abutang dalawa. Wala kaming usap-usap tungkol sa kung ano man ang relasyon namin. Pareho lang po kami ng gusto, ang mapagbigyan ang aming mga nagnanasang katawan.
Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw at linggo na ganun lagi ang aming relasyon ni Harry. Ganun lagi ang nangyayari sa amin. Yung abandonadong lugar na malapit sa gym, Mama Mia, yun po ang naging parang takbuhan namin sa tuwing nag-gym kami at inaabot ng init ang aming mga katawan. Yun ang lihim naming tagpuan at ang lihim naming pinagniniigan. Naging okay ang buhay ko. Ang sabi nga ng iba kong mga kasamahan sa trabaho ay naging blooming daw ako. Mama Mia, akala ko pa noon ay tuloy-tuloy na ang ganun naming relasyon ni Harry. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya bigla nagpakita sa gym. Akala ko ay nasa na siya. Akala ko lang ay absent lamang siya o kung may sakit siya nung araw na yon. Pero lumipas ang 2 linggo nang hindi na siya nagpapakita, kaya tinext ko na siya. Wala siyang reply pero kinabukasan ay nakatanggap ako ng isang unknown text message. Hello? Ikaw ba si Jennifer? Pwede ba wag ka nang magte-text sa asawa ko? Sinong asawa mo? Tanong ko. Si Harry. Asawa ako ni Harry. Gulat na gulat ako nun, Mama Mia. Akala ko talaga ay asawa siya ni Harry kaya tumigil ako. Hindi ko naman alam na may asawa pala si Harry. Hindi naman po ako homewrecker. Hindi naman po ako kabit at hindi ko naman balak maging kabit kaya hinayaan ko na lang. Akala ko talaga ay dun na matatapos ang saming dalawa ni Harry. Kaya lang bigla siyang dumating sa apartment ko isang araw. Harry? Tanong ko pa sa kanya nung abutan ko siya sa labas dahil galing akong jogging. Pwede bang pumasok sa loob? Tanong niya. Bakit ka nandito? Alam ba to ng asawa mo? Pwede bang pumasok muna ako sa loob bago natin pag-usapan ng lahat? Pumasok nga kami sa loob ng apartment ko. Kinuha ko siya ng juice pagkatapos ay pinagkwento ko siya. Sorry hindi ko alam na may asawa ka pala. Sorry kung inakit kita. Hindi ko siya asawa. Live-in partner ko siya. Pero asawa pa rin. Harry, ano bang dahilan kung bakit ka nandito? Jennifer, ikaw lang nakakapagbigay sa akin ng satisfaction. Sa'yo lang talaga ako nasasatisfy, lalong-lalo na kung sex ang pag-uusapan. Hindi ko na mahal yung kinakasama ko kaya hihiwalayan ko na siya. May anak kaming isa. At anong gusto mo, Harry? Magkaroon tayo ng relasyon? Hindi rin. Ang gusto ko ipagpatuloy natin ang namamagitan sa ating dalawa. Ewan ko, Harry. Hindi naman ako ganong klaseng babae. Oo, aaminin kong ikaw ang una kong inakit ng ganito. Kasi nagkagusto talaga ako sa'yo. At aaminin ko naman na nasasatisfy mo talaga ako pagdating sa bagay na yon. Mas magaling ka nga kumpara dun sa ex kong si Felix eh. Nakakatawa naman, sabi niya. Anong nakakatawa? Felix ang pangalan ng ex mo? Oo. Felix din ang pangalan ng kapatid ng kinakasama ko. Mama Mia, alam mo ba nakakatawa? Napaka-liit lang pala talaga ng mundo. Yung kinakasama ni Harry ay walang iba kundi ang kapatid ni Felix. Ang kapatid niya, alam kong mali, pero biglang pumasok sa utak ko nung mga panahon na yun. Paano kaya kung maghiganti ako kay Felix sa pamamagitan ng kapatid niya? At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Pinagbigyan ko nga si Felix sa hiling niya. Hiniwalayan niya yung kanyang kinakasama at galit na galit ito sa akin. Tinawagan pa ako nito at tinawag ng kung ano-ano. Pinuntahan pa niya ako dun sa gym at nagulat siya nung makilala niya ako. Ikaw yung live-in partner dati ni Kuya Felix, hindi ba? Oo, ako nga. Ginagawa mo ba ito para gantihan ako? May anak kaming dalawa ni Harry. Iwanan mo na siya. Hindi ka mahal ni Harry at hindi ka niya asawa.
Wala kang ibang dapat kausapin kundi si Harry. Kung iiwanan ako ni Harry, tatanggapin ko naman yun ng maluwag sa loob ko. Pero ang kaso, mukhang hindi niya kaya na wala ako. Sabi ko pa sa kanya. Alam kong mali, Mama Mia. Alam kong hindi tama. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ugnayan naming dalawa ni Harry. Oo, hindi kami magkarelasyon pero magkasiping kami sa kama. Alam kong tumataas ang kilay ninyo ngayong lahat. Pero wala na akong pakialam. Ang importante sa akin ngayon ay kaming dalawa ni Harry. Hindi ko alam kung minamahal ko na siya, pero may nararamdaman na ako sa kanya at hindi ko yun ipagkakaila sa inyo, Mama Mia. May nararamdaman na ako kay Harry at hindi na lang basta-basta sex ang namamagitan sa amin. Alam kong nasaktan ko ang kapatid ni Felix. Ang totoo niyan ay minura pa nga ako ni Felix, Mama Mia. Sabi niya kung gusto ko raw siyang gantihan ay wag ko raw idadamay ang kapatid niya. Pero ano bang pakialam niya? Hindi na nga niya ako binigyan man lang ng kahihiyan noon eh. Basta-basta na lang niya ako hiniwalayan at iniwanan. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin kaming formal na relasyong dalawa ni Harry. Hanggang dun pa lang din kaming dalawa, hanggang sa pagniniig. Hindi pa rin niya minsan sinabi sa akin na mahal niya ako at hindi ko rin naman yun sinabi sa kanya. Ano siya, siniswerte? Ayoko nang magpadala pa sa damdamin ko. Ang gusto ko na lang ngayon ay pagbigyan ang sarili ko, ang katawan ko. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Wala man itong kwenta para sa iba, pero para sa akin ay ito ang kwento ko at i-own ko ito. Hanggang ngayon ay sexy pa rin ako at hanggang ngayon may nangyayari pa rin sa aming dalawa ni Harry. Pero hanggang ngayon ay single pa rin ako kung tutuusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagmamahal sa inyong programa, Jennifer. Jennifer, ano bang gusto mong mangyari? Charot lang. Ano bang gusto mong payo ko sa'yo? Well, buhay mo naman yan. Kung talagang naghiwalay na si Harry at yung dati niyang kinakasama, well, magpatuloy niyo kung anong meron sa inyo kung masaya pa kayo. Pero sabi mo nga, parang may kakaiba ka ng nararamdaman dito kay Harry. Naku naman girl, baka dumating ang punto o baka dumating ang araw na magsisi ka sa mga pinagagawa mo. Paano kung hindi ka naman talaga minamahal ni Harry? Paano kung talaga namang katawan lang ang hanap niya sa'yo dahil siguro pumapayag ka sa klase ng pakikipagniig niya, sa klase ng pakikipagtalik niya na marahas. Siguro yung ex niya ay hindi yun nagugustuhan, di ba? Siguro yung mga pantasya niya, hindi niya nagagawa dun sa ex niyang ka-live-in. Baka sa'yo nagagawa niya ang mga pantasya niya, kaya siya andito pa rin o nandyan pa rin sa tabi mo. Paano kung dumating yung araw na makahanap na siya ng mamahalin niya? Paano kung dumating yung araw na iiwanan ka na niya? Makakaya mo ba yun? Ayos lang ba talaga sa'yo yun? Hindi lang ba pride ang nagsasalita sa'yo na ano siya, siniswerte, ganon? Well, kung masagot mo at alam mo sa sarili mo talaga na totoong kaya mo yun, go ka lang. Pagpatuloy mo lang yan. Nasaktan nyo na yung ex niya, diba? Tapos na yun. Wala ka nang magagawa doon. Pero kung ang isasagot mo sa mga tanong ko ngayon sa'yo, kung kakayanin mo ba yung mga ganon ay hindi. Masasaktan ka, iiyak ka, magba-back to zero ka na parang mabubroken hearted ka. Ang masaklap lang ay hindi naman kayo, wala naman kayong relasyon. Tigilan mo na yan. Kung masasaktan ka. Kung masisigurado mong kahit masaktan ka, kakayanin mo ang lahat, ayos lang. Hindi ka masisira, edi go. Buhay mo naman yan eh. Hindi naman namin buhay yan. Pero, isa lang talagang masasabi ko. Dahil lang sinaktan ka nung kapatid, ay may karapatan ka ng saktan din yung babaeng yon. Sinaktan ka ni Felix, hindi nung babaeng yon. Hindi ko alam kung may karma pang nag-aantay sa'yo. Pero mali kasi yun eh. Mali yung pagganti mo. Kasi mali yung taong ginantihan mo. Ako naman, hindi naman po ako against dun sa paghihiganti. Dahil kung talagang nasaktan ka, kung talagang nasira ka,
karapatan mo namang magalit, karapatan mo namang mag-isip na maghiganti, pero ang mali, maling tao ang pinaghigantihan mo, hindi kasi siya yung nanakit sa'yo. Yun ang pagkakamali mo, para sa akin lang naman. Anyways, maraming salamat pa rin, Jennifer, sa pagbabahagi mo ng naging kwento mo dito sa ating programa. At kung sakali mang may karugtong itong kwento mo, kung ano pa man, maghiwalay man kayo ni Harry o magkatuluyan kayo, huwag kang mag-hesitate na mag-share ulit, okay? Maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon sa kwento ni Jennifer. Thank you so much talaga. At pinagbigyan nyo ako na hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Maraming thank you. Kung nagustuhan nyo man o hindi itong kwento ni Jennifer, i-like nyo na rin at saka i-share. At huwag kayong mag-atubili na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe nitong ating channel. At syempre po, kung nakapag-subscribe na, huwag kakalimutan na mag-click ng notification bell para lagi naman kayong na-update ni YT sa tuwing meron tayong bagong video na inilalabas. At syempre, huwag kalimutan na kung may sariling kwento, mag-share naman, type nyo lang yan, type, ganun. Tapos, i-email nyo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Wag nyo rin kakalimutan na ito pinakabongga din. I-like at i-follow ako sa aking mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Threads, Instagram, TikTok, and Facebook. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po si Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.